po yan. Go in the center, baby. Go ahead. Hello, baby. Take the picture. Ah. Come here, come here. Come here. Come here. Okay, very good. Okay. Hello, smile. Baby, look at the camera. Smile. Okay, we're good na, baby. Go ahead. Baliktad po. Dito daw kayo, may. Sasayaw yan. Magti-TikTok yan, oh. Pastor. Primo. Oh, Primo, nahulog yung ring. Get it. Come here. Primo, look. Go, let's go. Go na, upo na kayo. Bye-bye. Sige, upo na kayo. Ellie. Oh, picture, Ellie, picture. Okay. Ito na mga naka-sandals. Di man lang nag-heels. Wait lang, basta. Pipicturean ka. Wala kami nakita. Chewy. Chewy.
Let's go on this journey with God. Let us praise Him together, serving as one. Let us love towards heaven, no matter what comes, as we go on this journey as one. Magandang hapon po sa inyo lahat. Mga minamahal, tayo ay nagkakatipon sa harap ng Diyos upang pag-isayin ngayon sina Renz at Hannah. Sa banal na kasalang itinatag ng Diyos, isinaayos ng kanyang mga utos, pinagpala ng ating Panginoong Jesucristo at dapat naganaping may karangalan sa harap ng mga tao. Kaya't ating gulitayin ang buong paggalang na ang pag-aasawa ay itinatag at binanal ng Diyos sa ikagagaling at ikaliligaya ng sangkatauhan. Ipinahayag ng ating Panginoon Hesus at tagapagligtas ayon sa banal na kasulatan na iiwan ng lalaki ang pagkakabang ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Sa pagkakataon po, ito ay tatanungin natin ang permiso ng mga magulang ni Hannah. Iniling po natin ang bawat isa ay maupo na. Palakpakan po muna natin ang mga ikakasal. Ginoong Rodolfo Ibarra at Ginang Mercy Ibarra, ipinagkakalooban ninyo kay Hannah Grace ang inyong buong puso at walang alinlangang pagpapala na makaisang dibdib ni Ronald Renz Amante. Opo, parang mahilad yun. Okay. Ngayon, sino ang nagbibigay sa babaeng ito na makaisang dibdib ng lalaking ito? Kayo. Okay. So, Renz, binigay na. Tuloy mo na. Yun. Ingatan mo anak ha. Mahalin mo. Okay, so Hannah, magmano ka muna sa biyanan mo, mamaya. Hindi mo pa biyanan mo. Ikaw ba, Renz? Magmano ka na sa mga biyanan mo? Apo. Yan. Okay, dito na kayo. Meron pa po tayo isang katanungan. Sabi po rito, yayamang ang dalawang ito ay nagsisidulog sa pag-iisang dibdib kung mayroon mang tumututol. Ulitin ko po kung mayroon mang tumututol sa kalipunan ito na nakakaalam ng anumang sapat na sukat ikapibigil ng kasalang ito, magsalita ka na. Kung wala, manahimik ka na lang, magpakailanman. So tayo po ay mananalangin, pwede po tayo tumayo at manalangin tayo. I don't know kung paano po natin gagawa ng paraan itong mga ninang natin na nagpa-makeup, ano? Siguro silong-silong muna sila. Okay? Pati yung... Okay lang. Sige, yung makakatiyos, okay lang. So, tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa inyong presensya sa amin sa sandaling ito. Nagalakan naming maranasan tuwina ang iyong biyaya, lalo na sa ganitong marangal na gawain ng kasalan sa buhay ni Renz at Hannah. Sa iyong tipan, mayamang pinagsama niyo sila sa pamamagitan ng inyong pagkalinga, pakabanalin niyo sila ng isang bagong balangkas ng buhay, ang pag-iisang dibdib na karapat-dapat sa kanilang biyaya upang matamasa nila ang mga kaliwan, mabata nila ang mga pananagutan, matiis nila ang mga katungkulan sa buhay bilang mga Kristiyano sa ilalim ng inyong makalangit na pamamatnubay. Patubayan niyo po sila sa kasalang ito. Salamat po sa oras na ito at naway maging maayos ang lahat sa gawain namin ngayon sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon Jesus. Amen.
Hindi po natin ang isang magbabasa po ng Biblia. Okay, hindi po natin si Pastor Ron Nadal. Bigyan po tayo po. Ephesians chapter 5 verse 20 to 33. Kanin. Na kayo lagi magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa Panginoon ng ating Panginoon sa Kristo sa Diyos na ating Ama. Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Nadapwat kung paano ang Iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay kaya hindi naman ang mga babae ay pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa Iglesia at ibinigayan sa kanyang sarili dahil sa kanya. Upang kanyang pakabanalin ito na nilinis ang magitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Upang ang Iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Tawagin mo. Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalaki ang kaniyang sariling asawa ng gaya ng kanilang mga sariling katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino man ang napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa Iglesia. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, dadapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. Gayunman, ang umibig naman sa bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Titingin kayo sa amin, kanina po kayo tinatawag. At meron muna po tayo ng mensahe para sa kasalan. Salamat po dahil natuloy bigla pong umangin. Kaya inalis muna po natin itong rito. Okay? Wala daw yung So dapat po natin alalahanin na ang kasalan. Ang Biblia po ay nagsasabi na ang pagsasama ng lalaki at babae. Inuulit ko po, lalaki at babae. Amen po ba? Sa pasimula po ng pagkakalika ng ating Panginoon Kristo ay lalaki at babae. Ano po? At ito po ay sa ilalim ng sagradong kasalan na ito ay tinatag ng ating Diyos o institusyon ng ating Diyos. So alam po natin na the smallest unit, the smallest institution is the family. Amen po ba? It was founded by God. It was established by God. Tapos sabi po sa Genesis 2:22 to 24, ewan ko, Lorenz, kulang na yung tadyang mo. Kasi sabi rito, at ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. Totoo po ito. At ito'y dinala niya sabi po niya, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking buto at laman ng aking laman. Siya ay tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Wala pong tadyang na kinuha sa lalaki at sa lalaki din inilagay. Opo. So ang tadyang po na kinuha kay Adan ay inilagay kay Eva. Kaya iiwan niya, ito po yung view, kaya iiwan niya nila ang kanilang ama at ina at magpapisan sa kaniyang makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Kaya nga po, noong dati po ay may uso po yun, may mga team, may kasal po kami, ang team po namin ay one in Christ. So na magiging isa po sila. So we have to remember that it was an institution established by God, not by man. Meron po ba? Ang kasalan po, even though we have a lot of kagabi po, pakasal ng pamangkin ko, at medyo kakaiba po mga kasalan ngayon, di po ba?
at iba-ibang klase. Pero ang pinakamahalaga po doon, yung ikinasal sila, na mayroong blessing ng kanilang mga magulang. And wedding was established by our Lord, our God, and the Holy Spirit. Ang Diyos ang may idea ng pagdilikha ng unang lalaki, si Adan. At kinuha ng Diyos ang tadyang ni Adan, tadyang kay Adan, nang dikayin si Eva. Ibig sabihin daw po, kaya daw po sa tadyang, marami po akong narinig, ay para malapit sa puso. Hindi po siya kinuha sa daliri, o kaya po sa paa, para tadyakan. Okay? Kaya po malapit sa puso, ay para mahalin. Amen po ba? At dito po makita po natin, ang Diyos ang nagatid kay Eva, kay Adan. Ang makita po natin si Adan mapalad. Bakit po mapalad si Adan? Sino po makakasagot? May premyo po galing kay Hayes. Si Chewy. Wala siyang biyanan. Eh po ba? Walang na-videoan nila. si Adan. Pero na-videoan ko dito. So, dito makita po natin, ang Diyos ang nagatid kay Eva, kay Adan. No? Kaya mahalaga po yung bride po inihatid ng mga magulang. No? Alam niyo po, lahat ng kapatid ko, taanan. Ako lang po yung pamanikan. In the end, kasama din po yung mga magulang namin sa kasalan. Kailangan ng blessing ng kasalan. At ang Diyos ang nagbigay ng blessing kay Eva at kay Adan. Amen po ba? At dito po makita po natin, idinisenyo ng Diyos ang pag-aasawa ng lalaki at babae. It was designed by God upang magdulot ng kasiyahan at kabanalan. Ang pag-aasawa po yung kabanalan. Amen po ba? So ayon sa pamantayan ng ating Panginoon. Kaya Hannah and Renz, salamat at nakatagpuan ng Eva. Okay? Eh si Renz, mukhang Adan talaga to, no? Diba? So, mga batid, kaya mahalaga po ang tamang pundasyon sa pagsisimula ng pamilya ng Diyos. So una po, ang kasalan po ay institusyon, sagradong institusyon ng ating Diyos. Pangalawa, ang kasalan po ay dinisenyo ng Diyos na panghabang buhay na pagsasama. Ayan po ba? Mamaya makakarinig kayo, till death do us part. Di ba? Ako po ay ilang taon na ba ako? Lagot ako. 1991. 33 years na ba tayo, Sister Ben? Tama? Pag mali ako, lagot, no? So, habang buhay. Amen po ba? Even though may mga pangyayari na nawawala ang kapatid, pero ganun pa rin, tinupad nyo pa rin yung pangako nyo na till death do us part. Pagdating po sa heaven, no? Hindi na po tayo mag-asawa. Wala nang mag-girlfriend daw. Okay? Lahat po tayo magkakapatid doon. Ayan po ba? Kaya yung asawa ko po, isnabi ko na sa langit siya. Biro lang. No? Magkakapatid po tayo, wala nang isnaban doon. So pangalawa po, ang kasal po ay disenyo ng Diyos na panghabang buhay na pagsasama. Ayan po ba? It's a lifetime na pagsasama. Ang sabi po ng Biblia, ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Di ba? Meron mga issue. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng dollar. Kasi sumusweldo po ng dollar, yung lalaki, biglang hindi na bumalik. No? So, yun po yung tinatawag na provision versus presence. Hindi mo kasama yung asawa mo, pero may dollar ka naman. May provision. Pero dapat, mas maganda ngayon, may communication, di po ba? Naiingin posible, araw-araw, nag-video chat. Dati, nagpapadala pa si Carol. Napadala ka ba ng, hindi si Carol, si Dalaga. Napadalang ka ng tape recorder ng asawa mo, nagpapadala ka ng tape recorder. Bago makarating ang sulat mo, mga isang buwang mahigit. Di ba? Ngayon, nadali na, di ba? So, there's no way for the husband and wife to communicate because sabi nga po, may nagsasabi na mas mahalaga, even though mapakalaga ng love, communication is the best. Di ba? Pag kumintad ka, communication. So, mahalaga yung nagko-communicate, amen po ba? So that it will be lifetime, amen po ba? There will be a lifetime maintenance para sa mag-asawa sapagat ang design ng Diyos sa mag-asawa ay panghabang buhay. No? Kumusta na kayo dyan? Ha? So, kaya po ang sabi ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng
tao. It was God, no, whether dito sa garden, sa simbahan, sa munisipyo, kahit sa mga kasal yan, nire-recognize ng ating Panginoon. Amen po ba? That's why we have tinatawag na marriage contract, no? Sa aspeto naman ng batas. No, una po, ang kasalan po ay sagradong institusyon na iniestablis ng Panginoon. Ang kasalan, tandaan po natin, panghabang buhay. Amen po ba? Sino po sa inyo, nagsasawa ka na sa asawa mo? Alam mo, mag-asawa daw po, balang araw, nagiging magkamukha eh. O kung hindi kayo magkamukha, nakakapalit kayo ng mukha. Kasi talaga nagsasama kayo. Diba? Number 3, ang kasalan ay pagpapakita ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Na makita po natin, of all the analogy, sa lahat ng mga ikinumpara ng ating Diyos,